Set mo to. Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Big man. Rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag suka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagkamang bidensya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter kid. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag suka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay, good day. Good evening sa inyong lahat. Pasensya na po, hindi tayo nakapag-live kanina at ngayon magaganap ang ating live. Okay? Paano ba sabihin to? Yung mga for shipping natin, lalo na dun sa mga naapektuhan ng kalamidad, nagre-resume naman na. Okay? Kumbaga gumagana na. Kaya wag na kayo mag-alala, no? Meron lang siguro konting delay, imbis na 2 days, siguro magiging 3, ganon. Pero sure naman na makakarating yan, diba? Huwag kayong mag-alala. Basta meron lang akong isang paalala mga ka-airsoft. Huwag nyo kakalimutan. Alisin mga muna ito, nakatapat sa aircon. Isang paalala ko lang na hindi ko titigilang gawin sa inyo. Yung unit, pag na-receive nyo, ang gagawin ninyo is inspect ninyo. Okay? Wag nyong yung parcel, akin na yan. Akin na yung for shipping na isa. Yung parcel, mga ka-airsoft, halimbawa, na-receive ninyo, kaya katulad nito, mga ka-airsoft, medyo may kalakihan to. Okay? Okay, yan. Mapapansin ninyo, maganda ang pagkaka-seal. Maganda ang pagkakabalot, di ba? Huwag ninyong hayaan na basta ninyo i-receive. I-check nyo muna siya for any tampering na naganap. Check nyo paligid. Kung sa tingin ninyo meron siyang hiwa, di ba? Meron siyang hiwa, binuksan, tapos tinape lang ulit. Huwag ninyong basta i-receive. Kailangan mag-unboxing muna kayo. Video nyo, nakaharap yung courier. Okay? Para masigurado natin kompleto, di ba? Ayan. Ayan ha. Basta mga ka-airsoft, dito, isa lang ang sigurado, gagawin natin lahat para yung airsoft ninyo is maging maayos. Okay? Katulad dito, unit ng ating ka-airsoft, Albin, Villarus. Albin Villarus of Cagayan Valley. Ito tinamaan to ng hagupit ni Uwan, di ba? Yan yung Cagayan. Pero nakakabangon na sila, okay? Kumbaga, life must go on, sabi nga di ba? Hindi pwedeng tambayan natin yung problema Kaya ngayon, Albin Villarus of Cagayan Valley, yung unit niya is the 1911. Ang request niya CO2 version, okay? CO2 version 1911, hindi to green gas CO2 po ito. Papakita ko sa inyo what is good and special about this. Ano yung mga dapat, ano yung maganda sa kanya, ano yung mga ano yung mga bagay na kailangang i-consider sa kanya, okay? Mamaya yan, malalaman nyo lang rin yan, okay? Tapos yan, CO2 powered siya. Grabe, daming CO2, no? Yan yung order. 55 pieces of CO2 pinadagdag ng ating airsoft. Hindi ko alam kung paano niya gagamitin, kung saan niya gagamitin, kung anong trip nitong tao na to, kung bakit ang dami niyang CO2, no? Hindi ko alam, pero what is good and special about this, mamaya malalaman ninyo, okay? Then, another unit natin. Sorry. Medyo masyado ako nagmamadali, no? Siyempre, kailangan meron tayong pa-welcome na sounds, no? Hindi ko lang alam kung maririnig sa ating vlog yung sounds, pero sana! Okay, next unit natin. Toto Pangilinan of Ilocos. San Nicolas, Ilocos Norte. Okay. San Nicolas, Ilocos Norte, napakalayo nito.
Tama ba? O tama, Ilocos Sur muna eh. Welcome Ilocos Sur. Tapos, after ng Ilocos Sur, Ilocos Norte. Ano to? Lugar to ng ating Pangulo. Ilocos Norte, BBM, no? Lugar niya to. So, San Nicolas, Ilocos Sur. Actually, ano to? Robinson, San Nicolas. Robinson, San Nicolas, Ilocos Sur. Hello, bossing! Ulit na. Okay, ang unit ng ating Airsoft is the M4A1 Carbine by the Poseidon. Ano to? Anong tawag ko rito? The Modern. The Modern unit kasi itong unit na to is a programmable unit. May ETU siya. So, pwede mo siyang i-program by the use of your cellphone, monitoring, pwede mong i-adjust yung mode niya, pwede mong gamitin yung program para iayos yung setting ng barrel. Okay? This unit is masasabi nating hindi siya design para sa mga oldies natin na mga lolo, tatay, uncle, diba? Hindi siya design for that kasi masyado siyang modern, no? Mamaya makikita ninyo, meron tayong cellphone na pwede pag-connectan nila. Mamaya makikita ninyo, yung sinasabi ko na bakit siya modern. Okay? Yan, unit ng ating Airsoft. Sir Toto Pangilinan, San Nicolas, Ilocos Sur. Okay, dire-diretso tayo mga Airsoft. Review and unbox ng unit. Okay, number 1 unit. Unit nating Airsoft, Alvin Villaluz. 1911. Okay? This is a 4.3 edition. Meron tayong 1911 na 5.1. Yun yung standard. But this one is a 4.3 edition. Huwag nyong isama to. Okay. Alisin natin to ha. This is the muzzle, no? Ay! Okay. So, hindi pwede isama. Built-in talaga siya. Okay. So, built-in talaga siya. Okay, this is the muzzle. What is good and special about this? Again, mga Airsoft, this is a CO2 powered Airsoft. Okay? By the 1911, masasabi natin, hindi siya classic 1911. Modern 1911 na siya. Why? Kung makikita nyo yung sight niya, front sight niya, hindi na siya conventional na fixed iron sight. Naalis. Ayan, nare-remove siya. Pwede mong alisin. Pwede mong i-upgrade into optic sight o kaya neon dotted sight, di ba? As well as the rear sight, adjustable na rin. Pwede mong i-adjust, pwede mong i-upgrade, pwede mong palitan. Modern 1911 na rin to. Okay, calibre 45, modern 1911 with a modern type of grip. Maganda yung maganda yung grip niya, medyo hindi pipitsugin. Premium na premium ang dating. With a beaver tail. Beaver tail, safety features nilagay dyan para gamitin, para maging safe yung gumagamit. You need to press this with your palm. Pag pine-press mo, okay, puputok siya. Pag hindi mo na-press, hindi siya puputok. Tapos, adjustable trigger. Okay, makikita nyo. Ambidextrous safe. Ayan, no? Ayan. Access ko sa kanan. Okay. Access ko sa kaliwa kung kaliwete ako. Diba? Modern siya eh. Hindi siya classic. Kuha tayo ng classic, ha. Classic. Yan. This is a 5.1. Ayan. Para lang makita nyo. This is a 5.1 Classic 1911. Pansinin nyo, wala siyang rail. Napakahalaga kasi ng rail para dun sa mga millennials. Napakahalaga ng rail para dun sa mga taong gustong nagbibihis ng unit. Okay, ayan, wala siyang rail. While this one, meron. Diba? Kaya kung mapapansin nyo, ang basehan ng sukat kasi niyan is mula dito sa
sa half-up chamber, sa nozzle, hanggang dito sa tip. Yun ang basehan ng sukat niyan. Hindi ito hindi mula rito hanggang dito, hindi ganon. Mula rito sa nozzle, hanggang dun sa tip, sa dulo. Okay? This is a 4.3. This is a 5.1. Tignan nyo yung difference ng haba. Okay, yan. Mahaba lang tignan to kasi ano siya, modern type, no? Mahaba lang yung beaver tail niya. Ayan. Ayan. Makikita nyo, ayan Yan. Humabang tignan to dahil dito sa muzzle. Pero ang basihan niyan is talagang hanggang dito lang. Wag na, ipagpalagay natin wala to. Okay? Ipagpalagay natin wala to. Yan ang haba niyan. Yan. Mas mahaba siya. O, kita nyo? Ipagpalagay natin halimbawa wala to. Kasi ano to accessories na to. Actually, hindi siya kasama dapat sa barrel. Parang add-ons na lang to. Ipagpalagay ninyo wala to. Okay? Ang haba niya is mas mahaba pa rin talaga ang 5.1 1911. This is a 4.3. This is a 5.1. Ito yung standard. Ito kita nyo mas compact. O, diba? Ayan. Tapos, makikita nyo, mapapansin ninyo dito sa unit na to, bukod sa may rail siya, yung trigger. Tignan nyo, plain and simple na solid trigger. Ito kasi, adjustable trigger. Pwede nyo adjust, pwede nyo babaan yung slack, bawasan yung slack. Slack is the clearance. Clearance, no? Doon sa trigger, bago siya pumutok. By the way, most of the 1911 and the 2011 are single action pistol. Okay? Kahit anong gawin nyo, tingnan nyo ito hindi pa nakakasa to. Kahit anong pindot gawin nyo, hindi pumapalo yung hammer. Hindi katulad ng double action, ZZ, Beretta, Sig Sauer. Yung mga double action yan. Mostly of the double action are 9mm. Pero kasi ito, caliber 45, single action siya. Okay? Mapapansin nyo, ayan, katulad yan, hindi na nakakasa Tignan nyo yung hammer. Hindi gumagalaw. Di ba? Kasi single action to. Okay? Ayan. Makikita nyo yung unit matte black design. Elegant matte black. Then, dito lang nagkaroon ng twist ng color, which is gray and para siyang parang, alam niyo yung mga design sa mga pyramid. Ganun siya, no? ABS plastic to, itong part na to, itong grip, pero overall is a full metal. This is a CO2, so natural, matindi yung mga laman loob nito. Kasi pag hindi matindi ang laman loob nito, wala, sablay agad, masisira agad. Pero dahil matindi ang laman loob nito, kaya niya yung CO2. Okay? Sa mga magtatanong, may magazine ba niyan? Yeah, may magazine to for the CO2. Currently, may magazine din to for a green gas. If you want to use a green gas, tayo. This is a green gas magazine. Para dito yan. Green gas powered kasi to. Hindi ko lang sure kung pwede rito to. Putya, ayaw. Ang hirap bunutin ito. Yung gangster. Parang nagkaiba, no? Nagkaiba. Ito, hindi ko lang sure kung pasok to rito. Hindi. So, may special magazine for this. Kung gusto nyo gamitan siya ng green gas. Para medyo tipid-tipid. Kasi syempre, grabe yung CO2 di ba? Medyo may kagastusan to. Pero, ito yung nagbibigay ng lakas talaga. CO2 is ginagamit to para sa mga air gun. Pero may mangilan-gilan na mga high-end pistol na matitibay na pistol na pwedeng gamitan ng ganito. Okay? So, ito pwedeng gamitan. Pag mga WE pistol, hindi mo pwedeng gamitan ng ganito. Mawawarak, masisira, sayang lang. Okay? So, ngayon, let's move on for this unit, no? So, tabi ko na to, Ayan, akin na yung magazine. Ayan, makikita nyo yung magazine, This is a single stock magazine from the WE. So, 14 rounds lang to. While this is a special type of magazine, actually, 14 rounds, this is a 27 rounds. Halos parehas lang sila. Okay? Pero makikita mo, ayan, magkakasinta lang, pero
mas maraming malalaman to. Okay? Mas matindi kasi to. Number 1, syempre, nakaload na yung nagkamali kasi si Lucas na-load niya yung CO2. Pag na-load mo na yung CO2, wala nang bawian yun. Kasi, ano na yan, ready na yan, no? Pag inalis mo yan, sayang yung CO2 eh. Nagkamali, na-load na niya. Pero na-silicone oil naman to. Lalagyan mo rito sa output valve. Ayan, ha? Wala siyang inlet valve, ha? Walang nilalagyan ng inlet valve. Ito na siya. Ayan yung CO2. Okay? Ngayon, kunin natin yung unit. Kasa natin, i-lock manually. Spray tayo sa slide stopper. Siyempre, silicone oil. Okay, then spray tayo sa nozzle. After that, release, then rest. Tapos, maglagay tayo ng bala. Okay? Ang gagamitin kong bala, makikita nyo, 0.30 grams. Hindi natin pwedeng gamitan ng bala na hindi 0.30 grams to kasi sayang, malakas to eh. Magwawabol lang. Okay? Tayo pababa, then place your right thumb here. 27 maximum rounds, pero wag na natin punuin ng 27 mga ka-airsoft, no? Alalay lang kasi masisira yung spring. Medyo mahirap humanap ng spring kung sakasakaling masisira. Kaya okay kakalog sideways para umalign yung bala para walang mga Ayaw ko kasi yung ganyan, no? Yung may bungi. Okay. Okay na kanina eh. Yun. Okay, yan. Walang bungi. Okay, ito nyo. Left, right, left, right, left, right. Okay? Ngayon, pasok natin sa unit. Kasa. Ready to fire. Malakas to mga airsoft. Firing. Ang lakas! Grabe, CO2 kasi. CO2 powered. Just imagine, ganito kaliit na unit. Lagyan nga natin ng ng 0.20 pengi nga ako. Sana hindi magloko yung chrono ko Ayan. Alam mo yung chrono ko kasi is antique na sa totoo lang. Pero yun mo, naka-fine tuning, naka-trigger job pa to kaya talagang malakas, no? Uy, laglag ka na. Ayaw lumaglag ng bala. Pasok. Ang kasa. Ready to fire. Chrono ko lang muna, tingnan ko. Sana gumana yung ayan, pakita mo. 408. Imagine niyo ang liit lang nitong unit na to. Yung mga nagpo 400 natin, yung mga 6.0, 7.0, 4.1 lang to. Napakaliit dito. Dapat to ang FPS dito is 300 lang. 280 o 300 FPS lang. Pero dahil CO2 siya, nagpo 400 siya. Ang lakas nito mga ka-airsoft. Para ka naka-rifle. Okay, pakita mo. 401. Oh, 401. Okay? So, 400 FPS siya. Using CO2. Kasi CO2 lang ang available niya. Okay? Napakaganda, napakasarap. Ang lakas ng recoil. Kapag ikaw yung tipo ng tao na naghahanap ka ng malakas na palo, malakas na recoil, the best na the best to. Okay? Okay, go. Okay mga airsoft, this is a 4.31911 powered by a CO2 gas. Pasok. Meron siyang FPS na 400 FPS. Kasa. Ready to fire. Firing! Open slide. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Yun. Sarap siya. Kasi CO2 powered Syempre, talaga naman. Ang gumagamit ng CO2, tatandaan nyo to air gun. Airsoft lang to. Pero ginamitan ng CO2, kaya sobrang lakas talaga. Okay? Unit po ng ating airsoft ito, Alvin Villaluz of Cagayan Valley. Hello sa'yo.
Bossing. Okay, so meron tayong mga comment. Tignan lang natin ha. Please bear with me. May Bluetooth mode siya. Bluetooth mode, Alan, no? Meron siya. Okay? Ito. Okay, ito. Good evening from Tayug, Pangasinan. Richard Ancheta Cabato. Hello! Sa'yo, kaibigan, ka-airsoft, Sir Richard. Okay, good evening, Sir Bigman. Sabi ni Alan Villaris. Okay, FPS check naman yan, Lodi, yung CO2 pistol, Archie Rocuero. Okay, mga airsoft ganito, most of the pistol kasi na CO2 powered is 5.1. Bihirang-bihira yung ganito kaliit. Biruin nyo, ang dangkal ko, ayan ang dangkal ko. Tignan nyo, kulang pa, di ba? Wala pang isang dangkal tong unit na to para magkaroon siya ng 400 FPS. Grabe! Napakatindi nito, no? Ako, actually, expected ko 380, 370. Pero nag 400 plus siya. Ang sarap nito. Malamig pa rito. Ay, alam nyo naman, di ba? Ito yung aircon, bumubulusok. Mga ka-airsoft, lalo na doon sa mga baguhan dyan, ha? Tatandaan nyo, yung airsoft natin, pag malamig ang panahon, mahina siya. Siguro, let's say, halimbawa, nasa outdoor ako, nasa ibaba ako ng init. Heat of, or heat ng, yung init ng araw, doon ako naglalaro, outdoor. Yung, let's say, dito sa malamig, nag 408, 410, 400 FPS siya. Pag nandun ako sa ilalim ng init, naglalaro, mga 430 to 440 yan. No? So, para sa ganito kaliit na unit, napakalakas na nito. Para sa ganito katinding unit, napakalakas na nito. Tapos, ayan, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad. Yun ang isa dyan, no? Ano to yung pagkaka-hammer protection pad niya? Out of the box, hindi namin in-upgrade. In-upgrade lang dito, 3. Fix outer barrel, fine tuning, trigger job. Okay? Tapos, nozzle niya, hindi naman siya naka-big bore. Hindi niya kailangan kasi naka-CO2 malakas na What more kung i-big bore nozzle to? Pero, itong unit na to is hindi advisable i-big bore. Kasi, ang lakas na niya. Ang lakas na ng recoil Pucha, lalo pang mayayanig ka, lalo pang lalakas yon pag ibinig bore nozzle natin. I don't suggest. Yung ganun pa lang na FPS, matindi na yon para sa isang napakaliit na pistol. Okay? Unit to ng ating ka-airsoft, Alvin Villarus of Cagayan Valley. Tapos, ito, laging pinagtatalunan to. Okay? May natira raw na hangin. Paano gagawin? Pwede bang i-stock? Pwede mo namang i-stock. Huwag lang masyadong matagal. Okay? Kung sa green gas, nasisira yung mga valve dahil pag ini-stock, napepwersa yung mga valve. Hello. CO2 is 10 times stronger. Yung force niya yung puwersa niya na ihagis yung bala is 10 times stronger than the green gas. Kaya, yung lakas ng CO2 is 10 times stronger din para sirain niya yung valve. Kaya hindi mo siya pwedeng patulugin ng more than a week dyan kasi sira yung valve. Tandaan nyo, bawat unit, different valve. Hindi pwede kung ano-anong valve dito. Special type of valve ang pwede rito. Kaya kung papatulugin ninyo, yari ka na. Sayang. Sayang yung unit, no? Kung papatulugin ninyo yung unit ng merong CO2, mas maganda, ganito.
magpa-firing ka. Nag-load ka ng isang CO2. Daming CO2 para sa bossing natin to. Magpa-firing ka, nag-load ka ng isang CO2. Kailangan ubusin mo yun. Yun ang downside ng paggamit ng CO2 na pistol. Kailangan ubusin mo yung CO2 mo. Kasi hindi mo siya pwedeng patulugin ng matagal na panahon na may CO2. Okay? Yun ang downside. Ang kapalit naman nun, nung paggamit mo ng CO2, stable ang lakas. Pangalawa, matindi ang recoil. Matindi yung kick ng baril. Kita nyo, yumayanig yung kamay ko. Nakatatakot nga ako eh. Diba? Natatakot ako eh. Kasi po siya baka mawarak eh. Pero hindi eh. Design talaga siya sa ganun. Tingnan nyo oh. Wala siyang kalog oh. Oh, ayan, walang kalog oh. Kuha tayo ng mga kuha tayo ng mga unit ng mga WE. Ayan oh, pakita ko sa inyo. Yan, to. Oh. Ayan oh. WE yan ha, Taiwan ha. Oh, di ba? Oh. Lakas ng kalog oh. Oh, siya, tingnan natin oh. Oh. Oh, wala siyang kalog. Talagang matibay siya oh. Oh, WE oh. Oh, di ba? Yun siya, no? Kaya respeto para dito sa napakabulinggit na unit na to. Ay, putya. Sorry. Para magkaroon siya ng ganong katinding FPS. Nako, mga airsoft. Respeto sa unit na to. Napakatindi na nun, no? So, ano ba yan? Mga porso basta to. Ito yung mga pinagkakahuyan natin unit dito, mga airsoft, no? Okay, ayun. Oh, bakit ko lang doon ng unit doon sa baba? Nasaan na yung isa? Ayan, na. Okay. O, tapos yung isa akin na, yung tie cable, huwag mong sisirain. Okay no? So, unit to ng ating airsoft, Alvin Villarus, Villaluz. Villaristong isa eh. Okay, ito no? CO2 powered na 1911 4.3 pistol. Napakaganda, napakalupit. Powered by SRC Taiwan to. Kaya, alam niyo naman ang SRC. Kung di nagagamitin, siguraduhin ninyo bago ninyo itabi. Again, napaalala to, wala siyang lamang gas. Para hindi mapwersa, hindi masira ang valve. Masinawin. Ayaw ang tindi. Putok mo na lang, look. Busin mo. Ubus natin, paputok natin kay Lucas. Ano kasi ito eh. May papaship eh. Okay, pasok. Dito ka. Ready to fire. Baka may mga mangilang-ilang putok pa yan. Meron pa rin? Parang meron pa eh. Ay, asa na yung binigay sa'yo ni Sir Chris? Kunin mo. I just want to say thank you to our mentor, friend ka Airsoft, Sir Chris. I-sponsoran ko siya, binigyan ko siya ng GNG na SSG1 na rifle. I-sponsoran ko siya kasi may event na gagawin no sa this December. So ini-sponsoran ko siya ng speedball. Ngayon, I just want to say thank you kasi binigyan niya ng birthday gift si Lucas. Birthday kasi ni Lucas, 'di ba, noong October 29. So binigyan niya. This is a unbox natin, okay? Archon Firearms. Oh, grabe, fully licensed yan. Okay? Iyon. No, diba? Try mo. Na-try mo na ba? Hindi pa? Okay, no? So, silicone oil natin, syempre. Kasa. Grabe, ganda. Ganda. Okay, silicone oil natin. Ano to? Hindi to for sale, kay Lucas to. Okay, then, syempre, sa magazine, ha? Display ko naman. Oh, lalagay niya to sa collections niya. Kasi si Lucas, kuha ka ng nuclear. Tapos nasa likod yung box, di ba? Try natin, no? Ayan. Sir Chris, thank you po. Thank you doon sa
birthday gift, no? Para kay Lucas. Si Lucas kasi nag-birthday nung 29. So, ayan, binigyan siya nito, no? Hindi lahat nabibigyan ng ganyan. Nakita niyo naman. Pili lang yung mga nabibigyan ng ganyan. Ano lang tayo? Sinuwerte lang tayo. Okay, pasok. Kasa. Ready to fire. Hindi, ikaw mag-fire. Siyempre, sa ito, ikaw yung una mag-fire. Mga Kerso, pang ganda, oh. Hindi siya pang pipitsugin, no? Pang ano, elite yung dating niya, no? Pang yayamanin talaga. Sige. Firing! Sarap? Sarap? Oh, grabe. Okay. Okay, hindi naka-fix outer barrel. Fix outer barrel natin mamaya. I-fine tuning din natin. At i-trigger job din natin mamaya. So, lahat ng upgrade na nalalaman ko, ibuhos natin dito mamaya para yung unit mapagbuti natin. Okay? Pasok. Ready to fire. Sarap, no? Okay, gandang-ganda. Quality unit, Sir Chris, paligutan. Maraming salamat sa regalo mong unit kay Lucas. Na-appreciate naman ng bata. Napakaganda. Kasi syempre, bihira lang naman yung nagbibigay ng ganito, no? Ewan ko ba, bakit anong topak meron itong tao na to? Nagpa-sponsor, tapos nagbigay ng ganito, no? Anyway, kasi pag-sponsor, parang pribilehiyo yun sa akin. On my part, no? It's a privilege na ma-sponsoran yung isang taong, alam mo na, matindi at saka maayos yung passion sa airsoft. Sir Chris Paligutan, maraming salamat po para dito sa EMG Archon, no? Yan. To. Love na love ni Lucas, oh. Okay, look, maganda ka na ng display rack mo, mag-ready ka na. Pero mamaya i-upgrade natin yan, okay? Unit natin Airsoft, Alvin Villaluz of Cagayan Valley. Thank you, bossing! May laman pa eh. Pasok, kasa. Firing! Okay, open slice. Meron pa rin laman. Pasingawin ko na. Yun. Okay, kailangan ko na i-end yung live eh. Kaya baka makalimutan. Okay, alisin. Penging alin. By the way ang pag-alis ng ano, nasaan ba yung toolbox? Wala na yung utility natin. Binigay ko kay Sir King. Ang rinig ko, pupunta si Sir King dito ngayon. King Gamboa of Teresa Rizal, okay? Hindi ko lang alam kung anong sadya, pero malamang sa malamang merong sadya si Bossing, no? Good evening, Kuya. Meron bang CO2 na Beretta? Nagtatanong to si Francis J. Romano. Alam ko meron, pero mahal. Alam ko meron, pero rare. Kung hindi ako nagkakamali, merong CO2 version ng Beretta ang KJ Works. Pero ibang-iba ang presyo, no? Ano siya? Mahal. ako nga hindi ko afford. At saka hindi ako nag-i-stock kasi medyo hindi afford ng ating mga ka-airsoft, no? Just to answer your question, meron bang CO2? Yes, meron. Pero ano po siya? May kamahalan po siya, okay? Yan, ngayon, iayos ko lang to. Okay, ayan. Alam ko may kamahalan. Then, unit natin Airsoft, okay? Then, let's jump to the main event. Pero, tapusin ko muna to. Okay, to. Kapag CO2 talaga hindi na makatarungan, ang lakas. Sabi ni Darwin Reyes, iba po talaga yung lakas pag CO2. Iba din po yung gastos. Pag naka-CO2, medyo talagang bossy, mga airsoft do, talagang
medyo magastos pag naka CO2, no? Pero ano naman, sulit naman kasi talagang ibibigay niya naman sa iyo yung pinakamatinding kaya niyang ibigay, okay? So, dun na. And now for the main event, okay? This is a rifle. Okay, ganda. This is a modern rifle. Maganda. This is a hard polymer rifle. Talagang maganda. Okay? Ito yung rifle na talagang para dun sa mga techie. Ito yung rifle na magagamit ng mga, alam mo yon, yung medyo mga, para sabihin ito hindi ba kontento dun sa full mechanical? Kasi this is a ETU powered. Kumbaga may computer siya. Programmable siya. No? Tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, ako, sa totoo lang. For me, ako lang Ako, I am not a fan ng mga ganitong unit. Pero dahil meron ganito, okay na rin. Kasi, meron tayong mga ka-airsoft na gusto yung mga ganito. Halimbawa, yung tatay mo matanda na, hindi niya kailangan yung mga unit na programmable. Diba? Hindi niya kailangan yung unit na programmable. Ang kailangan niya lang is yung simpleng unit. Yung unit na magagamit niya sa pang-araw-araw. Yung unit na talagang, alam mo yun, yung hindi komplikado. Okay? Pero ito, I'm not saying na komplikado. I'm not saying na hindi maganda. It's just that may edad na binabagayan to. Kung yung mga millennials, mateki, mahilig sa gadgets, makalikot sa cellphone, okay na okay to. Pero kung yung mga lola natin, uncle natin, tatay natin na medyo may edad, hindi niya na kailangan yun. Ang kailangan lang niya is a simple unit na magagamit niya ng maluwalhati. Sabi nga full mechanical. Okay? So, this is the unit. Hard polymer ang body. Napakaganda. Kahit madapa, kahit madulas, kahit tumama, hindi magkakaroon ng gasgas kasi powered by a hard polymer, yung panlabas. Full metal, premium CNC, yung laman loob. Okay? Makikita nyo, powered by M-Lock. Napakaganda magazine ito. Ayan. Powered by M-Lock. Tapos, ayan, makikita nyo, adjustable to. Okay? Depende sa'yo. Meron siyang level of adjustment. Ito, yung pinakamahaba. Then second. Then, yung compact. Okay? For me, compact. Mas gusto ko. Malapit yung mata ko sa mismong site. Pag lumayo, okay lang. Kaya lang, konting galaw, nawawala sa focus. Kaya mas gusto ko yung compact. Okay? Ayan. Madali siyang i-maneuver, Kasi, hindi siya ganun kahaba. CQB siya. Ngayon, lagyan natin ng battery. Press, hatak. Okay? Baliin. This is the plug. Kung saan mo ilalagay yung battery. Okay? Kuha nga tayo ngayon ng battery. Pasok. Haba. Okay, ayos sumagad. Mahaba kasi. Okay, then, plug natin. Ha? Okay. Nakita nyo, tumunog. Tumunog siya. Kasi nga, may ETU ito. Programmable. Asa yung cellphone? Pasok na ito. Tapos tabi mo na yan. Okay? So, ito yung cellphone. Dito natin siya i-connect, mga ka-airsoft, Yan. Merong app na tinatawag. Siyempre, pag bibili kayo, bibigyan ko kayo ng app. Okay, then i-connect natin. Ayan. Auto-connect, Connecting lang. Dali lang. Ayan. Connect natin. Connecting, sabi niya. Ayan. Ayan. Ayan na. Ayan na yung mismo program. Okay? Ayan. Makikita nyo, Lapit ko, makikita nyo, nakalagay siya ngayon sa, anong mode dyan, look? Sa single file. Single fire. Ilalagay ko siya sa safe. Tingnan nyo. Gagalaw. Nakalagay sa safe, nag-disable. Di ba?
yung mga bagay-bagay na yan. Kasi, nakasave wala rin sense Hindi mo mapipindot. Ngayon, single fire ulit natin. Nag-single fire siya. Fire natin. Okay. Itong unit na to, mga Airsoft Tracer ready to. Kung gusto nyo yung bala nyo umiilaw, pwede to. Wala. Papailawin natin. Naka-off. Meron? Meron. Ayan. Diba? Meron. Yan. Pwede nyong i-on, pwede nyong i-off dito, ha? Ngayon, yun natin. Ayan. Meron siyang mode na binary, kung tawagin. Pag pinindot mo, puputok. Pag binitawan mo, puputok. Okay, pakita ko sa inyo. Pindutin natin. Bitawan natin. Pindot. Bitaw. Meron siya mga ganyan mode. Parang gusto mo yung ganito Ngayon, pwede mong i-normal mode lang. Okay, normal mode lang yan. Pwede mong gawing yung single fire mo is dalawa ang lalabas, dalawang puputok. Pakita ko sa inyo. Single fire. Single fire yan Press natin dalawa lalabas. Diba? Ayan. Diba? May mga mode siyang ganon. Balik natin sa normal. Okay, pag ini-rapid fire mo, halimbawa ni-rapid fire mo siya. Ayan, rapid fire. Ayan, natingnan nyo. Single fire, rapid fire. Okay, nag-rapid. Pwede mong iset kung ilang bala lang ang gusto mo sa rapid fire. Halimbawa, nilagay mo lang sa 4. Sa 4. Tingnan nyo, 4 lang yung rapid fire niya. Wala na, nakapindot ako Bitawan ko. Pindot ulit. In short, hindi ka mapapasubo. Pwede mo siyang kontrolin. Sabi ko nga, pwede ito sa mga teki. Pwede mo rin pindutin yung sensitivity niya. Pwede mong kontrolin. Kung gusto mo konting piga lang, puputok na. Pwede mo rin iset yung battery. Kung gusto mo makatipid ka ng battery. Pwede mo rin i-monitor kung ilang putok na siya, kung ilang temperature, kung ilang voltahe pa. Ayan, lahat yan nandito, kumpleto. Okay? Kaya itong unit na to, sabi ko nga sa inyo, pwede to, lalo na dun sa mga techie. Okay? Ngayon, wala ka ng balalo ko. Ito yung magazine niya. Ganda Kaya lang, plastic mag. Okay? Ngayon, hindi mo siya pwedeng buksan para ikamot. Wala rin siyang pangkamot. Injectable siya. Kung di ako nagkakamali, 150 rounds to. Okay. Hindi natin ganong punuin. Maubusan na kung bala. Uubos Yung 0.30 rounds. Palagay ng 0.30 rounds. Okay, so ngayon, ito na. Meron ng laman to, magpa-fire na tayo. Again, AEG to, huwag ninyong ikakasa. Masisira lang yan pag kinakasa nyo. Okay? Pasok! Make sure you heard the clicking sound. Make sure na hindi malalaglag. Firing po tayo, okay? Firing, single fire. Rapid fire. Naka-program. Dali, alisin natin yung program. Gusto ko rapid talaga Naka-program ng 4 lang. Firing! Kanya, dami, di ba? Ngayon, single fire. Rapid fire. Hey, sarap! Ngayon, every time matatapos ka maglaro, always remove the magazine, then clear the chamber. Then rest the spring. Lagay natin sa rapid fire. Press natin yung 1 second. Then single fire. Then put it back to sync. Ayan. Ambi siya, kabilaan pwede mong i-access. Okay, ang battery, number 1, bawal Ma-overcharge. ma-overcharge. Number 2, bawal Ma-drain. ma-drain. And number 3, bawal Mag-init. mag-init. Tama yun. Bawal siya mag-init. Pag i-charge mo, kailangan nasa labas. Bawal siya ma-drain. 1 full charge is equivalent to 10 magazine. Okay? Ano ba to? Pati niya.
Okay, yan. Ang ganda oh, no? Tapos balik mo lang to. Grabe. Ano to? Someday magmamahal to. For collection edition to. Limited lang kasi to eh. Si Poseidon Medusa. Grabe to, no? So, unit natin ka Airsoft. Toto Pangilinan of Ilocos Sur. Okay, yung unit na to, ready for packing. And syempre, ready for shipping. Pero siguro by tomorrow na to, hindi na mapipick up ng ano to, ng ating butihing courier. Pwede rin po fire by remote. Pwede naman siguro, no, kung naka ano to, kung naka set, may naka bipod ka. Then meron ka nagro-rotate na ano, na bipod, no? Pwede to, no? Parang halimbawa, may pelikulang ganun eh, si Bruce Willis. Siya nakatapat lang yung sniper. Sabi ni sniper, meron siyang machine, parang ganyan sa ano natin. Tapos fire. Kinokontrol lang niya. Boom! Pero yan. Okay, unit na to, ready for packing and ready for shipping. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Syempre, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Sa mga nag-share ng live video, maraming salamat po. Sa hindi pa po nag-share, click the share button. Thank you!